Guys, makikita nyo itong ating power steering reserve. Luma na. Tapos ito meron ng tagas. Ni-refer ko na lang. Pansamantala nga kasi para magamit pa natin. Ngayon, naka-order na tayo ng bago at bumili rin tayo ng power steering fluid. Tuturo sa inyo pa paano ito babaklasin. Meron lang yan dito ng tornilyo. Alisin mo yan para matanggal mo tong hose. At aalisin mo yung tornilyo rin doon sa ilalim. Meron din yan. Papakita ko sa inyo. Ito yung una nating tatanggalin. Pag dalawa ganyan na po yan, itutulak nyo na po na minus screw na pag ganyan po habang hinihila nyo para matanggal nyo. Kasi kung hihilahin nyo lang to, mawawasak lang po ito. So yan, nakalas na po natin. At ngayon, ito matatanggal muna po ito. Iangat lang po yan. Ayan. Matatanggal nyo na po yung nasa ilalim. Ito po yung nasa ilalim. Ni-repair lang po natin yan. Ngayon, tanggalin po natin ito para matanggal po natin dito. Tapos ikakabit po natin yung bago. Natanggal na po natin. Inangat ko lang po para hindi po tumapon. Kasi tatapon po yan kapag binitawan nyo. Tapos ikakabit po natin itong bago. Mas maganda na po siya kaysa dito sa luma natin, no? Diba, linis na po niya. Kung paano natin pinaklas, ganoon din natin ikakabit. Ikabit na natin ito dito sa ilalim. Namang hose natin, ito, dito. Nakabit na po natin, no? Binalik lang po natin yung hose. Ginikpitan natin, wag masyadong sobrang higpit, baka mabasag. Ganoon din po sa ilalim. Ang una natin kanina, pagtanggal ay nauna ito. Bago tinanggal yun na sa ilalim. Ngayon, nung kinabit naman natin, ang ginawa natin, ang naunang kinabit yung nasa ilalim at huling kinabit yung nasa ibabaw. Lagyan na natin ngayon ng fluid. Kaya mo nang lagyan yan hanggang dito, pinakataas na guhit. Ngayon, hihigop yan kapag nag-start ka. Tapos mag-uungol yan kasi may hangin pa sa loob. Ngayon, ang gagawin natin sa manibela, liliko natin ng kanan at kaliwa. Kusa pong mawawala yung ingay. Umpisa talaga mag-iingay dahil may hangin po. Kapag may hangin po ang ating power steering sa loob, may halong hangin, mag-iingay po talaga ang ating power steering. So ngayon, gawin na natin. Lagyan na natin po ng fluid na ito. Nalagyan na po natin. Ayan po. Start na po natin. Napaandar na po natin. Nag-iingay yan kapag nililiko-liko po natin ng manibela. Siyempre ngayon hindi po siya nag-iingay dahil hindi ko naman po nililikong. Para ma-bleed po natin ito, iliko-liko natin yung manibela. Igaganyan-ganyan nyo lang po ang manibela. Todo kaliwa nyo lang po. Tapos todo kanan. Yan, ganun lang po. Paulit-ulit po. Makikita nyo po yung magbabawas po yun. Umpisa magiging matigas po yung manibela nyo kung marami pong nakapasok na hangin. Ulit-ulit lang pong gawin natin ganun. Tapos hanggang sa mabawas yun ating reserve, tapos maglalagay ulit po tayo. Guys, dahil konti lang yung napalabas natin na hangin, hindi masyadong nagbawas yung ating reserve. Kaya hindi ako nahirapan mag-bleed. Kaya ingat po kayo dun sa pagtanggal nito. Kailangan wag hayaang maubos yung laman na itong hose na to kasi papapasukan siya ng hangin. Pag napasukan ng hangin yan bago mo lagay ito, ang mangyayari dyan, magkakaroon talaga ng hangin sa loob at mag-iingay. Ngayon, yung tinuro ko ang pagbi-bleed, ganun yung gagawin nyo. Yung liko-liko lang ng manibela at mag-ingay yon, pero mawawala din yun ng mga 1 minuto, 2 minuto sa patuloy mo pag-ikot. Tapos mababawasan ang ating reserve, magdadagdag ka na lang. Pero ito kasi sinobrahan ko ng konti, mapapansin nyo halos pumantay na siya doon. Kasi konti lang naman yung natapon. Dahil nga di ba inangat natin, kaya sabi ko sa inyo wag nyo hayaang matapon. Kasi kung natapon yun, siyempre walang laman, magkakaroon ng hangin. Dahil okay na, napalitan na natin, i-check na lang ninyo yung mga dugtong nyo ng hose, yung mga ipit nyo, kung may tumutulo. Ibig sabihin nun, maaaring maluwag pa yung kabit nyo ng clamp. Para makasigurado kayo, punasan nyo muna maigi lahat. Tapos paglagay kayo ng basahan sa ilalim para makita nyo. Pag may tumulo, ibig sabihin, may leak pa yung kinabit ng hose. Ganun lang kadali magpalit ng ating power steering reserve.